Isang katangian ng mga Kristiyanong Katolikong Pilipino ay ang pagiging Marian. Malapit tayo sa mahal na ina. Marami tayong mga piyesta at mga dasal na malakas ang Marian character, tulad ng mga pagrorosaryo. Talagang tayo ay Pueblo Amante de Maria. Pero isa pang katangian ng ating Filipino Christianity ay ang ating pagiging Christocentric. Nakasentro kay Jesus. Nakasentro at malapit tayo kay Jesus. Kaya ang malalaking mga kapistahan natin ay Pasko, Mahal na Araw, Poong Nazareno, Santo Niño. Malakas din ang ating debosyon sa Sacred Heart at sa Divine Mercy. Ito ang dahilan bakit malalim na nakaugat sa atin ang debosyon sa Santo Niño, na walang iba kundi ang batang si Jesus. Ito'y nakaugat dito sa Pandakan at sa marami pang mga lugar sa buong kapuluan natin. Ganon kalaganap ang debosyon kay Niño Jesus na binigyan tayo ng pahintulot ng Roma na sa buong bansa maipagdiwang natin ang kapistahan ng Santo Niño tuwing 3 linggo ng Enero taon-taon. Kaya kahit na sa lahat ng parokya, kahit na sa mga barangay chapels natin, ay mayroon pong kapistahan ng Santo Niño. Kaya bukas, ngayong gabi, bukas sa pagsisimba natin, pinaparangalan natin siya. Hindi na kailangan na pumunta tayo sa Cebu, pumunta tayo sa Pandakan, pumunta tayo sa Tondo. No, kahit na sa mga lahat ng simbahan, doon po pinararangalan natin ang Niño Jesus. Malalim ang ating debosyon sa Santo Niño dahil sa mahigpit ang kaugnayan ng Santo Niño sa kaysaysayan ng ating pagiging Kristiyano sa Pilipinas. Ngayong taon ay pinagdiriwang natin ang 500 taon ng pagdating ng pananampalataya sa ating kapuluan. At ang larawan ng Santo Niño ay ang sagisag nito. Ito ay ibinigay ni Ferdinand Magellan kay Reyna Juana nung siya ay binyagan noong March 14, 1521. Isang dahilan pa ay ang ating katangian bilang mga Pilipino, malambot ang ating puso sa mga bata. Kaya madali tayong maka-identify kay Jesus na isang bata. Madali nating hayaan ang Niño Jesus na maghari sa atin. At iyan ang larawan ng Santo Niño, lalong-lalo na ng Pandakan. Isang batang hari, may korona siya, may dalang setro sa kanyang kamay, hawak ang mundo sa isang kamay, at malahari ang kanyang damit. Tulad ng narinig natin mula kay Propeta Isaías, ibinigay sa atin ang isang bata na maghahari sa atin. Isang paghaharing magdadala ng katarungan at kapayapaan, ngunit hindi sa pamamagitan ng lakas o dahas o sandata, kundi sa mapayapang pamamaraan. Gusto natin na maghari sa atin ang Jesus na Santo Niño. Sa ating pagiging Kristiyano na sinasagisag ng Santo Niño, ay hindi lang basta-bastang nangyari ito sa atin. Ito ay ayon sa plano ng Diyos. Bago pa nilikha ng Diyos ang mundo, itinakda na niya na tayo ay maging mga banal sa pamamagitan ni Jesus, na tayo ay pinili ng Diyos na magiging anak niya. Ang pagiging Kristiyano natin ay naaayon sa balak ng Diyos bago pa likhain ang mundo. Kaya ipinasasalamat natin ito sa Diyos.
Talagang malaking biyaya ng Diyos ang pananampalatayang pinanghahawakan natin. Hindi basta-basta itong nangyari, hindi lang ito by chance. Ito'y nasa plano ng Diyos. Kaya iwinaksina natin ang mga Kastila 120 years ago. Pero mahigpit pa rin na isinasabuhay natin ang ating pagkakristiyanong pananampalataya na ginamit ng Diyos ang mga Kastila upang dalhin sa atin. We are truly gifted with the Christian faith. And as our slogan goes this year, we are gifted to give. Ang pananampalatayang binigay sa atin ay dapat maibahagi din natin sa iba. Ito rin ay ang hamon sa atin ng Santo Niño ngayong Year of Missio ad Gentes. Pagkaraan ng 500 taon, panahon ng palaganapin natin ang mabuting balita sa ibang mga bansa, sa ibang mga tao na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Isa pang dahilan bakit malapit sa puso natin ang Santo Niño, kasi ang sanggol na si Jesus ay kumakatawan sa lahat ng mga bata na malapit sa puso ni Jesus. Naguguluhan ang mga alagad ni Jesus sa mga magulang na dinadala nila ang kanilang mga anak kay Jesus. Itinataboy ito ng mga alagad. Dakilang tao yata si Jesus. Busy siya sa mga importanteng bagay. Ang akala nila ay wala siyang panahon sa mga bata. Pinagalitan sila ni Jesus. Mali ang akala nila. Let the children come to me. Do not prevent them. To such as these belong the kingdom of God. May karapatan din sila sa kaharian ng Diyos. At hindi lang, sila pa ang ginawa ni Jesus na halimbawa paano tanggapin ang paghahari ng Diyos. Tanggapin ng may tiwala, na may kababaang loob, ng may pag-asa, ng may pananalig, mga katangian ng mga bata. Kung wala tayo mga ganitong katangian, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ating debosyon sa Poong Santo Niño ay dahil sa ating karanasan na ang pagsusumamo natin sa Kanya ay madaling pakinggan. Mabait ang sanggol na si Jesus. Malambot ang puso niya sa ating mga pangangailangan. Pero ang debosyon ay hindi lang nagpapakita sa pamamagitan ng dasal o pagsisimba. Ito'y napapakita rin natin sa iba pang paraan. Una, sa pagpapahalaga at paggalang natin sa mga bata. Totoong mapag-alaga tayo sa ating mga anak, sa ating mga pamangkin, sa ating mga apo. Pero baka pabaya tayo sa ibang mga bata. Sa ating bansa, maraming mga bata ay biktima ng violence, ng human trafficking, ng sexual abuse, ng cybersex. Pati nga sa simbahan nangyayari ang pang-aabuso sa mga bata. Kaya malaking iskandalo ito, ang pedophilia sa simbahan. At ito'y lubha nating pinagsisisihan at binabago. Pero mas malaki ang sexual abuse na nangyayari sa loob ng mga pamilya mismo. Lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Kaya, lalong-lalo na, we should all be vigilant to prevent this. Kung talagang tayo ay deboto ng Santo Niño, dapat nagkakaisa tayo na labanan ang pagsasamantala sa mga bata. Pangalawa, gusto natin na maging ligtas ang mga bata sa coronavirus. Pero ngayong pandemya, pinipigilan lang natin ang mga bata na huwag lumabas,
Huwag pumunta sa mall, huwag magsimba, huwag mamasyal, huwag. Pero ano naman ang mga programa na binibigay natin upang tulungan na maging masaya naman sila? Hindi sapat na bastang ikulong sila sa bahay. Lalo na kung ang mga bahay ay maliliit, tulad ng karaniwang mga bahay natin. Kaya kailangan tayong magbigay ng extra time na sila'y turuan, na sila ay laruin, na sila'y kwentuhan, at isama sa ating mga panalangin. We need to create programs for children during this pandemic. Maaring yan ay panawagan ng Santo Niño sa atin. Pangatlo, ngayong taon ng pagmimisyon, Missio Agentes, alam ba ninyo na ang mga bata ay maaari ring maging mga misyonero? Mayroon tayong Holy Childhood Association, tinatawag na Sancta Infancia, na tinatag sa France noong 1843. Matagal na, 150 years ago. Ito ay asosasyon ng mga bata up to 12 years old, ay talagang mga bata, na matatagpuan ngayon sa 120 countries at kasama na dyan ang Pilipinas. Ang objective nito ay children love children. Children help children. Children are missionaries and inspire other children to become missionaries. Simple lang ang hinihingi sa mga miyembro nito. Una, magdasal araw-araw para sa mga bata sa buong mundo. Lalong-lalo na ang mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kung ang lahat ng mga bata dyan ay turuan nating magdasal para sa kapwa-bata nila, ay iyan po ay mabisa. Kasi mabisa ang dasal ng mga bata. Pangalawa, ang mga bata ay magbigay ng pinansyal na tulong para sa mga batang nangangailangan. Kahit na maliit lang, tulad ng pondo ng Pinoy, kahit na piso lang maibibigay ng mga bata, wala naman silang pera. Sa pamamagitan ng Holy Childhood Association, may mga naitayong mga ampunan, mga pagamutan, mga feeding program, mga kindergarten, at ito'y galing sa mga bata para sa kanilang kapwa-bata. Children helping children. Ang mga bata ay maaaring maging misyoneros. Kaya pwede nating itatag din kung wala pa sa ating parokya, kung wala pa sa ating school, ang Holy Childhood Association, programa ng mga bata. Mga kapatid, malalim ang ugat at malawak ang sanga ng debosyon sa Santo Niño. Ito ay nakaugat sa ating kasaysayan. Ang simbolo ng 500 years of our Christianity ay ang larawan ng Santo Niño. Ito'y nakaugat sa kaugaliang mga Pilipino na malapit tayo sa mga bata. Ito ay nakaugat sa turo ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay para rin sa mga bata at ang katangian ng pagiging bata ay kailangan natin para makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang mga sanga naman ng debosyong ito ay ang pagsugpo sa anumang uri ng pang-aabuso sa mga bata. Saan man ito nangyayari? Sa simbahan man kaya, sa school man kaya, sa barangay man kaya, o sa ating tahanan man kaya. Ang pagpropromote ng pagmimisyon ng mga bata para sa kapwa-bata ay isa ring resulta ng debosyong ito. Pukawin na natin ang mga bata, sa mga bata ang missionary spirit. Sila mismo ay may kapasidad na maging mga missionaries. Let the eyes of our hearts be open so that we may know the richness of the devotion that we have to the child Jesus, ang ating poong Santo Niño.